Okay. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Pastor Lek, at magandang gabi, Bro Jando. Tayo po ay magkakaroon ng magandang talakayan ngayon. Magsayos lang natin itong debate ito. At magkakaroon tayo ng ang layunin ng debating ito ay maayos na talakayan ng mga paksa ayon sa ebidensya, kasaysayan at kasulatan. At bago po tayo magsimula, siguro pakilala ka muna, Pastor Lek. Pastor Lek, test mic check lang. Pakilala ka po muna para tayo makapag-umpisa na. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Muli, ito po si Pastor Lek Katampungan. Magandang gabi sa inyong lahat. At Brother Jando, magandang gabi din. At kay Sir Fred TV Channel, magandang gabi po sa ating lahat. Sana ay magkaroon tayo ng isang mapayapa at makatotohanan na pag-uusap sa mga oras na ito para sa lahat ng mga interesado ng pag-uusap na ito. Ingatan tayo lahat ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at patnubayan tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat. Pastor, Fred na lang po tawag niyo sa akin kasi hindi po ako teacher. Okay. Thank you very much. Brad Jando, pakilala ka muna kahit paano. Alam ko, kilala ka na eh. Ako naman si Bro Jando Alabado, dating Seventh-day Adventist debater. At ngayon, nandito na ngayon sa Iglesia Katolika. At ako yung laging nangunguna sa programang Punto por Punto. Brother Fred. Okay, salamat. At ito naman po si Fred TV Channel, magiging tumatayong moderator, timer ng inyong debate. At isa po akong Catholic, official member po ako ng Ethos Bottom na tinatag ni Nash Benavides at Boy Letra. Pinanguluan ni Joven at Vice President namin si John Rael. Okay. So, basahin ko lang po ang rules and regulation bago po tayo mag-umpisa. Debaters Convention Rules and Regulation. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20-second max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at ang moderator at ang admin ang magbabantay ng 20-second time. Number 3, kung walang sagot sa categorical o hindi categorical, next question walang paliwanagan. Number 4, kung anong tanong yun lang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang tinatanong lamang ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. Sa rebuttal, stand, or cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit anong inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator's decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So meron po kayong 10 minutes na latag, 10 minutes sa question sa first and second rebuttal at meron naman po kayong 5 minutes conclusion at 1 minute po sa pasasalamat. Both agree po ang debater? Agree ako. Yes, Okay, agree po so tayo. ang topic po natin ngayon ay patutunayan na may Diyos-Diyosan ang Katoliko at tatayo pong affirmative si Pastor Lek at negative naman po si Bro Jando Alabado. Okay, ang timer po, Pastor Lek, nakikita niyo po ba sa apps? Nasa right Wala side. po. Nasa right side po. Wala po eh. Wala po. Tingin ko lang ha. Kita po ba sa taas, malapit sa... Ayan. Yan, okay. So, i-close ko lang uli ha. Pagka nag-start ka meron na, na. Pastor, mag-start na po yung time nyo.
Bro Jando, ready ka na makinig? Sige, ready na. Okay, so Pastor, pag nag-start ka na po ng unang latag nyo, bilang affirmative, mag-start na po ang inyong time. Meron po kayong 10 minutes. Okay, so I will start now. Okay, once again, magandang gabi uli sa ating lahat. This is my first 10 minutes presentation. Ang aming tema na napakatagal na nitong nabinbin with Brother Jando Alabado. Finally ay sa pasensya na kayo mga kapatid, hindi ako masyadong okay ngayon kasi medyo may sinat pa tayo ng kaunti. Pero sa ngalan ng tungkulin ay atin itong haharapin at hindi natin ito tatakbuhan. So ang atin pong tema na ating napagkasunduan ni Brother Jando ay bilang affirmative ay papatunayan ko na mayroong Diyos-Diyosan ang Romano Katoliko. So it is very basic presentation. Napaka simpleng presentation lang para sa ating lahat kung bakit ako naniniwala na itong mga Romano Katoliko ay meron silang Diyos-Diyosan. Okay, ang sentro ng aking argumento ay yun pong rebulto ni Hesukristo. But before that, sa dadaanan natin yung mga ibang side topic natin. Ang Diyos-Diyosan po, mga kapatid, ay hinango ito sa isang tunay na Diyos. Hindi po magkakaroon ng Diyos-Diyosan kung wala talaga nag-i-exist na Diyos na tunay. Kaya nga katulad nung aking first argument sa isa nating nakalaban, kamakailan lang, ay very simple. Kung ganoon din yung ating gagawin ngayon. Kaya merong Diyos-Diyosan dahil merong tunay na Diyos. Okay. Meron pong mga santo na ating makikita doon sa simbahan ng mga Roman Catholic Church. Ang tawag dyan ay mga santo-santuhan po yan. So hindi sila mga tunay na santo, mga santo-santuhan lang yan. So yung mga anghel, hindi yan sila mga totoong anghel, mga anghel-anghelan lang po yan mga kapatid. Pero gagamit tayo ng versikulo mga kapatid kasi mahirap naman makipag-argumento nang wala tayong versikulong pagbabasihan. So ang aking versikulong gagamitin mga kapatid ay yung sa utos ng Diyos mga kapatid sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Ito pang sabi, verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Thou shalt have no other gods before me. And verse 4, huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. And verse 5, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang na mga hangganan sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. So ayan mga kapatid yung hatol ng Diyos hanggang sa ikaapat na sali ng lahi ang kanya pong magiging puot para sa mga tao na magkakaroon, gagawa at yuyukod mga kapatid sa mga Diyos. So according to the biblical description mga kapatid ay malinaw na sinabi po sa aklat ng Psalms chapter 115 na ito pong Bible description mga kapatid ay malinaw na meron silang mga mata hindi nakakakita. Itong mga Diyos-Diyosan mga kapatid, according to the biblical description, meron tong mga mata na hindi nakakita. May mga tainga na hindi nakakarinig. Okay? So may mga bibig na hindi naman nakakapagsalita. Ibig sabihin, wala pong buhay pero meron po itong anyo. Pero wala pong buhay. According to the biblical description. So balik tayo mga kapatid sa ating argumento. Kaya po mayroong Diyosan, ito ay hango mula mga kapatid sa pagkakaroon ng existence ng tunay na Diyos. Otherwise, hindi po magkakaroon ng Diyosan kung wala pong
totoong Diyos, no? Kaya nga sabi ko, it's a very basic presentation. Kaya meron pong tao-tauhan, yung pong tao-tauhan dahil hinango po ito sa totoong tao. Kaya merong mga bahay-bahayan, hinango po yun sa mga totoong bahay. O kaya po mga kapatid, merong Diyos-Diyosan dahil merong pong tunay na Diyos. So, ito na po mga kapatid yung aking nais i-present sa inyo. Itong pagkakaroon ng mga imahe ng mga Romano Katoliko katulad ng mga santo, ng mga apostol at ng iba pa na nakapaligid sa kanilang mga simbahan. So, hindi talaga siya mga kapatid masasabing Diyos-Diyosan kasi wala naman nag-i-exist na mga totoong Apostol Pablo na Diyos eh. Santo siya. Pero yung kanyang rebulto, santo-santuhan yan. Hindi yan totoong santo. So hindi naman Diyos si Apostol Pablo, hindi siya pwedeng, he is not considered as false God. Ganon din mga kapatid yung mga angels. Hindi rin po yung mga kapatid Diyos-Diyosan kasi ang tawag dyan, angel-angelan kasi ang angel din naman po Diyos. Dito tayo mga kapatid, doon sa rebulto ng Kristo. Yan, dyan tayo magkaroon ng debate. Yan totoong rebulto ni Kristo. Kasi si Kristo sa mga Katoliko, ito ay Diyos. No? So kaya yung kanilang rebulto na si Kristo, wala na pong ibang tawag dyan, kundi Diyos, Diyosan. So yun lang mga kapatid, hindi ko natatapusin yung aking presentation. Mas gusto ko na tanungan na kaagad. Marami. I-wave ko na po yung less than 4 minutes na time ko. Mr. Moderator, maraming salamat. Okay, maraming salamat Pastor at binibave niya na ang kanyang 3 minutes left. Alright, so okay ka na ba Bro Jando? Okay lang. Okay, so going to question and answer bro. Pag nagsalita ka na, start na yung time mo bro. 10 minutes. Okay, ang unang katanungan ko kay Pastor Lek is, dyan sa Exodo 24 hanggang 5, sino kausap dyan? Mga Katoliko ba o yung mga inilabas sa Ehipto? Israelita po. Okay, wala pa namang Roman Catholic niyan, ano? So, of course, ang kausap diyan ng Panginoon yung mga Israelita, particularly kay Moses. Pero ang Biblia, sabi nga ng Diyos diyan hanggang sa ika-4 na sari ng lahi. So, ibig Next question, sabihin, bro. hanggang sa panahong Next question. darating. Okay. Next question. Next question. Yung mga Israelitang inilabas sa Ehipto, nasaksihan ba nila kung ano mga itsura ng mga Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes, kasi nung nasa Egypt pa sila, so nakita naman nila, lalo si Moses, mahabang panahon siyang nakipisan sa bayan ng Egypto. So kadalasan merong mga Diyos-Diyosan talaga na personal na nakita ni Moses, mga kapatid. Next question. Thank you. Okay. Sa mga Diyos-Diyosang nasaksihan nila nung nandun pa sila sa Ehipto, meron bang icon ang Katoliko na nakita nila doon? Meron o wala? I'm sorry, pakiulit po yung tanong. Pause ko yung time ha. Ulitin ko ang tanong para kay Pastor Lek. Sa mga Diyos-Diyosang nasaksihan ng mga Israelita doon sa Ehipto, nung nandun pa sila, meron bang icon ang Katoliko na nakita nila doon? Meron o wala? Iba ang Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. Objection, moderator. Iba naman. Pause time. Pause time. Mm, Okay, may objection ka bro? categorical yung aking tanong, meron o wala? Okay. Pastor, ganun talaga ang rules dito is kailangan sumagot muna ng categorical tapos may 20 seconds Okay. kang magpaliwanag. So, meron daw o wala? Thank you. Okay. Wala kasi iba ang Diyos-Diyosan ng mga Egyptiano at iba ang Diyos-Diyosan ng Roman Catholic. Pero parehas lang po yan Diyos-Diyosan. Okay, next Next question. question. Next. Sa lahat ng mga Diyos-Diyosang nasaksihan nila sa Ehipto, meron bang Diyos-Diyosan doon na hindi kinikilala na Diyos ng mga Egyptian? Meron o wala?
Ah, wala kasi pag sinabing Diyos-Diyosan, of course kikilalanin talagang Diyos-Diyosan 'yan. Hindi naman ako si R.A. Fuentes eh. Pag sinabing Diyos-Diyosan, kinikilala mo talagang Diyos 'yan. Okay, next question. Dahil ang topic mo, merong Diyos-Diyusan ang Iglesia Katolika. Anong rebulto ang tinuturo namin na Diyos namin? Ah, wala kayong tinuturo kasi nga magiging ano kayo, magiging para kayong pumupukpok ng martilyo sa sarili niyong ulo kapag sinabi niyong nagtuturo kayo ng Diyos-Diyosan. Pero based on a biblical description, ay may Diyos-Diyosan talaga. Kaya nga sabi ko yung rebulto ni Kristo eh. Yan ang Next, pinaka main question. argument ko, Next Diyos-Diyosan question, yan. bro. based on biblical description, sangayon ka ba sa biblical description na ang Diyos-Diyusan ay kinikilalang Diyos ng mga naniniwala dito? Yes or no? Yes, pero hindi lamang sa pagkakilala, kundi pati doon sa gawa. Kasi Exodus chapter 20 verse 4 to 5, huwag kang magkakaroon, huwag kang gagawa at huwag mong yuyukuran. Ngayon, kung meron ka niyan, dagdag factor yung niluhuran mo, dagdag factor yung pinaglingkuran mo. Pero ang Biblia meron Next tatlong question, bro. considerable Next question. matter. Next question. Next Okay. question. Sangayon ka ba na sina Moises at si Solomon ay gumawa din ng imaheng inanyuan? Yes or no? Yes, pero hindi sila ang topic nan kasi we both believe na itong mga ginawa ng bayang Israel ay hindi po yan Diyos-Diyosan. Para sa tayo naniwala dyan, kaya hindi yan kasama sa tema natin. Ang main argument natin yung sa inyo. Okay, next question. Dahil hindi pala tema natin yung kay Moises, saan mo naman nabasa na ang Katoliko ay gumawa ng rebulto sa Biblia? Saan? Okay. Sa binasa ko kanina sa Exodus 20 verse 4 to 5, kasi nga sabi ko, magkaiba nga yung imahe na gusto mong ibigay sa amin kasi nga ang kala Moses, iba ang kanilang imahe. Ito namang sa Katoliko, iba rin pero the same lang po yan na Diyos-Diyosan. Next question. Parehas na Next Diyos-Diyosan yan. question. Sabi mo kanina, sa panahon sa Exodo, wala pang imahe ang Katoliko, wala pang icon ng Katoliko, at wala pang Katoliko niyan. Ang tanong ko sa iyo kanina, saan sa Biblia mo nabasa na ang Katoliko ay gumawa ng rebulto? Okay. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang Katoliko ay gumawa ng rebulto. Verbatim. Wala tayong mababasa niyan. Pero, ito, sa ngayon natin nakikita, kasi wala pa namang Katoliko sa Biblia eh. No? Ngayon, dito natin sa panahon natin nakikita. Kasi ang sabi ng Biblia, up to the fourth generation eh. So ngayon, ito mga huling araw na to eh. So kasama tayo diyan. Next question, bro. Sumasangayon ka ba sa sinabi mo kanina na ang Diyos-Diyusan ay may anyo pero walang buhay? Tama ba yung sinabi mo kanina? Yes or no? Hindi ko maalaala kung may sinabi akong ganun. Na ang mga Diyos ay wala, literal na walang buhay. Sabi ko may mga mata na hindi nakakakita at mga tainga na hindi nakakarinig. May mga bibig hindi nakakapagsasalita. Yan ang biblical description. So meaning to say, wala ring buhay. Parang gano'n na rin yung Brother Jando. Okay, next question. Yung imahe ng kerubin na ginawa ni na Moises at saka ni na Solomon, may buhay ba yon? Mayroong anyo yun eh. May mata, di nakakakita. May pakpak, di nakakalipad. May kamay, di naman nakakahawak. May pa, di naman nakakalakad. Sang-ayon ka ba na walang buhay yon? Objection, Versatile. Mr. Moderator. Ang isa sa mga rule natin, magtatanong according to what the affirmative presented. So wala pa akong present na mga kerubin diyan. Doon siya magtanong sa mga nilatag ko. Madali lang sagutin yan, pero for the sake of the rules. Gets ko na, bro. Next question. Saan Next nababasa yung sinabi mong santo-santuhan? Hindi mo mabasa kasi nasa ano natin yan eh, nasa ating mga mata ngayon. Kasi hindi naman tunay na santo yan eh, di santo-santuhan. Ngayon, patunayan mo mamaya, tatanungin kita ha. Bantayan mo lang mamaya yung mga tanong ko. Santo-santuhan kasi hindi naman totoong santo yan eh. So, ibig sabihin, nung sinabi mong santo-santuhan, imbento mo lang yun, wala pala sa Biblia yun. Yes or no? Hindi ko invento yun. Kasi mamaya tatanungin kita, patutunayan mo na totoong santo. Kaya naging santo-santuhan kasi hindi totoong santo. Ha?
Kaya santo-santo kasi hindi totoong santo. Kasi ang totoong santo, namatay na si Apostol Pablo sa Apostol Pedro. Pero yung mga nandyan sa inyo, santo-santo, yung mga peke yan na santo. Yan. Mamaya magtatanong naman ako sa iyo eh. Okay, Next question. next question. Sabi mo anghel-anghelan. Saan naman sa Biblia mabasa yung anghel-anghelan? Hindi ko, wala naman akong binanggit na verse tungkol sa angel-anghelan eh. So, yung mga angel dyan, hindi yan mga totoong anghel, mga dekorasyon nyo. Objection Kasi moderator. ang totoong anghel na sa Objection langit. Okay, moderator. pause sa time. Anong objection, bro? Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa yung sinabi niya kanina, anghel-anghelan? Okay. Okay. May counter objection ka, Pastor? Wala Or naman, sasagutin sinagot ko mo? na yung tanong niya eh. Sasagutin mo ba o magpapas ka? Kasi, Nasagot ko na, sabi ko nga, hindi naman mabasa kasi hindi naman ako nagbasa ng verse tungkol sa angel-anghelan. So, okay. ang pinopoint ko doon, Okay, Mr. Moderator, yung mga anghel dyan, hindi naman totoo anghel. Kasi ang totoo anghel, nakakalipad. Kaya hindi naman okay. nakakalipad yan. Ihulog mo sa building yan. Okay. Basag yan sa semento. Moderator's time, nakapost naman yung time, no? So, bilang pagsayos ng debating ito, since nasagot niya yung tanong mo, Brad Jando, na wala naman daw siyang sinabing nasa Biblia yun, pero ina-affirm niya naman na sinabi niya yun, hindi niya sinabi na nasa Bible yun. So, para sa akin, valid yun counter niya. Next question ka, Brad Jando. Next question. Sabi mo, hindi magkakaroon ng Diyos-Diyosan kung walang Diyos. Saan sa Biblia mababasa na hindi magkakaroon ng Diyos-Diyosan kung walang Diyos? Okay, sagot. Hindi ko kailangan basahin sa Biblia kasi Objection, nasa affirmative moderator. presentation. Okay, Hindi pause sa naman time. categorical yun eh. Teka lang, pause the time. Pause the time. Objection, Anong moderator. objection, bro? As far as I concern, ang patunay niya ayon sa Biblia at mga referensya. Kung wala siyang referensya, Biblia. Dahil Biblia, tatanong ko sa kanya kasi biblical description eh. Biblical description sabi niya kanina. Binanggit niya, hindi ako pwedeng Okay. magtanong sa hindi niya pinisinta. Doon ako sa Okay. presentation niya. So yung mga presentation nilista ko, itatanong ko sa kanya, sagutin niya ito. Okay, may counter objection ka, Pastor? Hindi ako magkaka-objection. Sasagutin ko yung mga kanyang mga tanong. Okay, Bahala siya mag sige. ano, May mag-objection. 15 seconds ka pa, Pastor. Tuloy, sagutin niyo ba? Ang sagot ko ganito. Based on my presentation, it can never have false God without existence of true God. Otherwise, abangan mo na rin yung tanong ko mamaya, Brother Jando, no? Abangan mo yung tanong ko mamaya Next question, kung walang tunay na Diyos. Okay, next Next. question. Okay, next Sa madaling salita, marami kang sinabi sa presentation mo, hindi naman mababasa sa Biblia. Tama o mali? Mali. Kasi hindi naman ibig sabihin na hindi mababasa sa Biblia ay hindi na totoo. Well, nasa stand yan. Hindi ibig sabihin na hindi nabasa ay hindi na totoo. Next question. Next question. Ano yung tinutukoy na imahe sa Exodo 20, versikulo 4 hanggang 5? Ito ba'y imahe ng mga santo o imahe ng mga Diyos-Diyosan? There is no specific. Sabi ng Biblia kasi anything eh. Objection, moderator. Pause the time, pause the time. Objection, Objection, bro. moderator. Kanina kasi, sinabi niya kanina, hindi kasama ang kerubin. Ngayon, anything na naman. Di pag anything, kasama yung kerubin. Anything Okay. Tapos, Objection, counter-objection. tapos, categorical ang tanong ko. Okay. No, pag isagot niya na categorical yon, kung mo sabihin hindi Okay, kasama may ang kerubin, anything sinabi mo eh. Hindi damay ang Okay. kerubin. May counter ka, Pastor? Counter-objection. Wala siyang tinanong na categorical itong last Ulitin question niya. ko. Ulitin ko. Ulitin natin yung tanong niya, no, para malaman natin kung may categorical. Pakiulit ba, Bro Jando? Yung imahe na tinutukoy sa Exodo 24 hanggang 5, yun ba'y imahe ng Diyos-Diyosan o imahe ng mga santo? Categorical, bro. Ah, Diyos-Diyosan o okay. imahe ng santo? Imahe po yun ng mga Diyos-Diyosan. Kasi sabi ko nga, noong panahon ng Bayang Israel, wala pa naman mga santo na katulad ng kinikilala ng mga Roman Catholic ngayon. Siguro kung magkasabay kayong nabuhay, baka nagkaroon siguro. Kung nabuhay siguro ang Katoliko na panahon ng Lumatipan, baka meron, hindi pwede sumala yan. Sabi mo kanina, wala kaming turo na ang aming rebulto ay Diyos-Diyusan. Therefore,
hindi mo papatunayan yung tema mo ngayon kasi sinabi mo wala kaming turo na ang rebulto ay Diyos-Diyosan. Tama? Kasi pag hinalungkat mo yung yung catechism nyo, mabibigo tayo na ipili sa inyo yung asan sa CCC na nagtuturo kami ng Diyos-Diyosan. Wala nga. So meron tayong kasabihan, action speaks louder than word. So hindi mo na kailangang ituro. Ginagawa mo pa lang para ka na nagtuturo niyan eh. Okay, moderator, wave ko na kasi malitan yung oras niya kaya malitan yung nailista ko. Okay, okay. Okay. Salamat. Anyway, siguro mga last Yun. question na rin ang titira. Ayan, maraming salamat po at maganda yung kanyang question and answer at maganda rin po ang latag. So, straightforward na tayo sa ating negative. First na latag, Bro Jando, pag nag-start ka na, mag-start na yung time, bro. Okay, maraming salamat mga kaibigan. So, mahirap talaga yung magbintang ka ng walang ebidensya. Kasi ang napatunayan natin ngayong gabi, si Pastor Lek nagbintang lang. Ang Katoliko, walang turo na Diyos yung ating mga rebulto. Sumang-ayon siya kanina na yung mga Diyos-Diyosan, biblical description, kinikilalang Diyos yun ng mga naniniwala sa kanila. Kaya nga ang tawag doon sa Biblia, ang kanilang mga Diyos ay yari ng gawa sa basahin natin yung sinasabi sa sa awit 115:3. Yan ha para makita ninyo ha. Eto, awit 115:3 ang sabi dito, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika, ang Diyos namin nasa langit. Ano ang Katoliko pag nagdasal? Our Father who art in heaven. Rebulto ba yan? Hindi rebulto yon. Pareho kami Ang aming Diyos naroon sa langit at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang kanyang ibigin. Next. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa madaling salita, yung mga Diyos-Diyusan, kinikilalang Diyos yun. Kaya nga kung babasahin natin yan sa Isaiah 44:20, sabi ganito, how can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? Sabihin nyo, kanilang pagtitiwala nandoon sa nasusunog. Yan, pagtitiwala ng Katoliko, wala naman sa nasusunog eh. Diba? No one can save themselves like that. Don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Hindi ba na nalalaman na yung mga Diyos-Diyosang nasa kanilang mga kamay ay hindi mga Diyos? Ba't ganun? Kasi kinikilala nilang Diyos, pero hindi naman tunay na Diyos. Yun ang Diyos-Diyosan. Ngayon, ano pa? To prove na ang Diyos-Diyosan ay yung kinikilalang Diyos na maniniwala, ito ang sinasabi dito sa unang Korinto 8:4. Ang sabi ay ganito, kaya kung tungkol sa mga pagkain inialay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na ang mga Diyos-Diyosan, ito'y hindi totoong Diyos dahil iisa lamang ang Diyos. Ngayon, kung ating babasahin sa Bisaya, yan, ganito ang sinasabi. Busa ko mahitungod sa mga pagkaong nagihalag nga to sa mga Diyos-Diyos na sayod kita. Nga ang mga Diyos-Diyos, dili gayud tinuod nga Diyos. Ngayon, meron bang katuruan ng mga Katoliko na ang rebulto ni Kristo ay Diyos ng Katoliko? Wala. Walang ganyang katuruan. Meron bang katuruan ng mga Katoliko na ang mga rebulto ng mga santo ay mga Diyos natin? Wala. Ano ang katuruan ng Katoliko? Yung mga rebultong yan ay mga representasyon lamang. Yung rebulto ni Kristo, representasyon yon ng tunay na Diyos na si Kristo. Representasyon. Hindi siya Diyos,
Hindi rin siya Diyos-Diyusan, ngunit siya ay representasyon. Next, kung babasahin naman natin yung katuruan namin dito sa CCC namin, sabi niya kasi CCC, di magbasa tayo ng CCC para malaman din kung ano talaga ang sinasabi ng CCC. Ito tayo sa CCC tayo, ano? Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Anong sabi dito? The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes through its prototype. So, ibig sabihin, yung paggalang sa harapan ng imahe ay hindi direkta sa imahe, kundi rendered passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So representation talaga siya. Kaya ba nang ginawa ng mga Israelita? Kapag sila nagpatira pa sa harapan ng kaba ng tipan na sa ibabaw nandoon yung imahe ng kerubin, hindi sila sa kerubin nagpapatira pa, kundi sa inilalarawan ng kerubin. Ang nilalarawan ng kerubin, hindi mga tunay ng mga anghel. Huwag mo sabihin sa akin, anghel-anghilan yon. Grabe naman yung anghel-anghilan. Hindi anghel-anghilan yun. Oh. Ngayon, kung sabihin sa akin, anghel-anghilan yung ginawa ng sa kerubin. Kasi hindi tunay na kerubin, edi anghel-anghilan. Ano ba naman to? Oh, yung imahe ng propeta na ginawa. Ano yun? Santuhan din yun. Ano naman to? O ngayon, tuloy natin. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Sa madaling salita, hindi binibigyan yan ng paggalang, ng gaya ng paggalang sa Diyos. So, hindi talaga yan Diyos-Diyusan. Kasi yung Diyos-Diyusan, kung ano yung pagsamba o paggalang na ipinapakita ng mga believer sa tunay na Diyos, ganun din ang paggalang at pagsamba na ipinapakita ng mga pagano sa kanilang mga Diyos-Diyusan. The same. Ang kanilang paggalang na ipinapakita, ang kanilang pagsambang ipinapakita. Pero sa Katoliko, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Sa madaling salita, Pastor-elect, yung aming paggalang at pagsamba na aming ibinibigay sa Diyos, sa tunay na Diyos, ay hindi namin ibinibigay sa mga sagradong imahe. Yan ha. Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under the distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement toward the image, ito sinabi niya ngayon, nakaluhod kayo sa harapan ng imahe. Nakaluhod kayo. Ano ginagawa ng mga pagano? Pag sila lumuhod, direkta ang kanilang pagsamba sa kanilang rebulto. Naalala ko yung pelikulang The Ten Commandments. Nung namatay yung anak ni Ramses, nilagay niya sa kamay ng isang rebulto. Ang ulo ay ulo ng agila. Tapos yung kamay, yung katawan ng tao. Sabi niya, Soka, dalhin mo ang anak ko sa iyong kaharian. Sabi naman ni Nefertiti, hindi ka pakikinggan yan, bato lang yan. Bato lang yan, di makikinig sa iyo yan. Sa mga salita, yung kanilang kinikilalang Diyos-Diyusan, sabi naman ni Ramesses, he can hear me. Napanood niyo yung Ten Commandments na namatay yung anak ni Ramesses? Nilagay niya sa kamay ni Soka? Sabi ni Nefertiti, it cannot hear you. It's only a piece of brick and stone. Sabi naman ni Ramesses,
He can hear me. Bakit? Naniniwala sila na yung rebulto yun, yung mismo ang kanilang Diyos. Kaya ang kanilang pagsamba, direkta mismo sa rebulto. Yung Katoliko, hindi ganun eh. O official na turo ng Katoliko, religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Ano yung ginagawa ng mga Israelita pa sila nagpatira pa sa harapan ng kaban ng tipan na nandoon yung rebulto ng kerubin sa ibabaw? Nagsasamba ba sa Diyos? The answer is yes. Dahil sila nagpatira pa nagsasamba, ibig sabihin ba sa rebulto ng kerubin yon? No. Time. Ayan. Maraming salamat, Bro Jando. Okay. Alright. Diretso na tayo sa ating question and answer. Para kay Pastor Lek, pag ready ka na, ang start mo, ang time mo mag-start na, bro. Okay. First question, Brother Jando. Sabi ko kanina ang mga kaya nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan dahil hinango ito mula sa totoong Diyos. Sang-ayon ka ba rito o hindi ka sang-ayon? Hindi ako Categorical. sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Ang tawag dyan, Pastor, fallacy of false analogy. Hindi ako sang-ayon dyan. Kasi ito namang si Thor, di naman ito hinango sa sa Diyos natin eh. Itong si Moloch, kilala mo ba ang si Moloch? Ang ulo niyan kalabaw. Pero ang katawan ng Next matabang question. lalaki. Next question. Okay. Next question. Ang tinutukoy ko na tunay na Diyos, yung tunay na Diyos na kinikilala ng bayang Israel. Okay. So ang tanong ko, kung walang tunay na Diyos, I'm sorry, maling question. Kung hindi ka sumasang-ayon na nagkaroon ng Diyos-Diyosan dahil sa tunay na Diyos, ngayon ang tanong ko, kung walang tunay na Diyos na nag-i-exist, magkakaroon ba ng Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes, magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Kaya nga, meron silang Moloch, meron silang Baal, meron silang Zeus. Nasa Deuterocanong yung Mount of Olympus, nasa Deuterocanong ngayon, unang Makabeyo, kalawang Makabeyo. Nandun si Thor, si Poseidon. Siyempre, magkakaroon pa rin kahit walang tunay na Diyos. Kung tama. Next question. Okay. Yan ba official teaching nyo o sariling paliwanag mo lang? Yes, Yes or official no? teaching namin yan, bro. Official teaching namin yan. Actually, nasa Biblia nga yan eh. Ang Diyos-Diyosan ay mga imahe ay mga representasyon ng hindi tunay na Diyos. Next question. Okay. So, naniniwala ka na kung walang tunay na Diyos, magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ngayon, Hindi ako naniniwala. Objection, retro. Wala akong sinabing ganun. Okay. Sinabi ko Okay, kanina, okay. hindi ako sang-ayon. Tapos pasasangayon mo na naman ako. Okay, bro. Okay. okay, Pastor, next question. next question na lang. Okay, sige. Okay, next question. Yung rebulto ba ninyo, tatanggapin mo ba may kaluwalhatian yan? Yes or no? Yes, may kaluwalhatian yan. Kasi bahagi yan ng aming pananampalataya na yan ay representasyon. Halimbawa, yung imahe ng kerubin, may kaluwalhatian din yun. Kaya nga nung hawakan ng mata yung kasi may kaluwalhatian yun. Mas mataas ng kaluwalhatian meron yun. Kahit na imahe lang yun. Next question. Okay. Yun bang rebulto ni Kristo, may kaluwalhatian ba yan? Meron o wala? Yes bro, may kaluwalhatian bro. Kaya nga kapag ginagamit ni Father Darwin sa exorcism yan, lahat ng mga confirmed na demonic possessed, pag nalapatan yan, sisigaw talaga, mainit! Alisin mo yan! Mainit! Next question. Next question, bro. Okay. Kung yan ay inaamin mo na may anong uri ng kaluwalhatian ang meron sa rebulto ni Kristo? Eh di yung kaluwalhatian ng Diyos na isinare niya doon sa sacramentals. Yung kaluwalhatian ng Diyos, isinare niya doon sa sacramentals. Kaya nga, pag yan nalapat, pag na-bless na niya ng pare, nalapat sa isang demonic possess, talagang sisigaw, alang, alisin mo yan, mainit! Next Okay. question. Okay. So, inamin mo na ang rebulto ni Kristo merong kaluwalhatian ng pagka-Diyos.
Objection, Ayun, moderator. ang Wala tanong ko ko sa'yo, sinabing kalutan yan ng bang pagka-Diyos. rebulto ni Objection, moderator. Objection. Wala ko sinabi ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Wag niyang bago yung sinabi ko. No, okay. Guess ko na. Okay. May counter objection ka ba, Pastor? O magka-question ka na? Next question ka. Hindi, wala na kasi mamaya natin, meron namang replay yan mamaya eh. Sige. Okay, bro. Next Okay, question, bro. so yun bang rebulto ni Kristo? Tanong ko sa'yo. Naniniwala ka ba na si Kristo ay tunay na Diyos? Before the rebulto, ano? Naniniwala ka ba na si Yes. Kristo ay tunay na Diyos? Yes, Okay. naniniwala ako na si Kristo ay tunay na Diyos. Kasi nag-i-exist na siya before pa ginawa yung mundo kung saan ginawa yung tao. It means tunay na Diyos si Kristo. Nasa ano yan? Contemporary English Version, Philippos 2:6, Christ was truly God. Next question. Okay. Yung rebulto ni Kristo, si Kristo ba yun o hindi si Kristo? Categorical. Objection, moderator. Okay, pause the time. Anong objection, bro? Ang tanong niya ay isang false dilemma. Pag sinabi kong yes, parang pinapalitaw ko na si Kristo mismo yung rebulto. Pag sinabi ko namang no, ba't nyo ginagalang? So ang tanong niya is a fallacy of false dilemma. Hindi ako sasagot doon. Okay, may counter ka ba, Pastor Lek? O Counter objection ko, Mr. Moderator. sige, Pastor. Ang specific naman yung tanong ko eh, yung bang rebulto ni Kristo. Si Kristo ba yun? O hindi si Kristo? Okay. Hindi So, false dilemma, hindi false dilemma yun. Okay. So ang tanong mo, si Kristo ba yun o si Kristo? Right? O hindi si Kristo. O yan, yung tanong mo, hindi si Kristo. So para sa katunggali mo, Pastor, yun ay false dilemma. So hindi niya sasagutin yun, Pastor. Wala tayong magagawa dyan, Pastor. So next question na lang, Pastor. Okay, so next question na lang. Okay. Yung bang rebulto ni Kristo, si Kristo ba yun? Ulitin ko ang sagot ko, fallacy of false dilemma. Pag sinabi kong si Kristo yon, Okay. hindi na makategorikal yung tanong. Ba't siya nagrereklamo? Objection, Mr. Moderator. Hindi na po counted as false dilemma yung kasi wala nang pagpipilian. Isa na lang ang tanong ko. Kaya nga binago ko na yung tanong ko eh. Hindi na counted sa false dilemma yun. Ang false dilemma, Teka lang. sa dalawa. Moderator's time. Nakapause naman yung tanong. Mm-mm. Paki-rephrase po yung tanong, Pastor, para ma-gets talaga natin kung anong tanong mo. Yung ba yung tinatanong mo, yung ba yung si Kristo o yung larawan ni Kristo o yung rebulto ni Kristo, yung ba siya o paki-rephrase yung tanong, Pastor. Rephrase ko, yung bang rebulto ni Kristo na nakaukit o naka-display dyan sa harapan ng simbahan nyo, si Kristo ba yon? Ito nga ang sagot ko. Objection, moderator, ang tanong niya ay isang undistributed middle fallacy. Pag sinabi kong yes, lilitaw na yung rebulto mismo si Kristo. Pag sinabi ko namang no, lilitaw naman na hindi si Kristo. Ba't nyo ginagalang? Kaya nga, undistributed middle fallacy ang tawag dyan. Okay, so decide tayo, no? Kasi dahil walang sagot at hindi sasagutin. Next question na lang, bro. Iba na lang yung tanong mo, wag yung redundant, bro. Okay, ibahin ko yung tanong ko. Yung rebulto ni Kristo, hindi ba si Kristo yon? Objection, moderator, sinabi ko na kanina, yan ay isang undistributed middle fallacy. Hindi ko sasagutin yan tanong na yan. Next question. Bro, Okay. next question, bro. Binago mo dun yung hindi pero yung tanong almost the same. Anyway, ibahin mo na lang yung tanong, bro. Okay, so ibahin next na lang question. natin yung tanong, ano? So yung rebulto ni Kristo, ulitin, babalikan ko yung unang tanong kanina. Meron ba yung kaluwalhatian? Meron o wala? Yes, meron. Kaya nga napapasok yung mga demonic possessed eh. Kasi yung sacramental sa katuruan ng Katoliko, nakakaano yan, nasisharean yan ng kaluwalhatian ni Kristo, nakasharean. Kaya nga, yung mga demonic possessed, sa panahon ng exorcism, pag nalapatan ng crucifix na binless ng pare, sisigaw yan, alisin mo, mainit! Next question, bro. Next question. Okay. So, kasi hindi ko maalala, babalikan na natin. Sabi mo may kaluwalhatian. Anong uri ng kaluwalhatian meron ang rebulto ni Kristo?
yung kaluwalhatian na nauuko lamang sa mga sacramentals. Gaya halimbawa ng binyag, may kaluwalhatian yung binyag. Oh. Pero pang sacramentals lang. Oh, next question. Next question, bro. Okay. So, sang-ayon ka ba? Sang-ayon ka ba doon sa hindi 100% na Diyos? Sang-ayon ka ba o hindi ka sang-ayon sa sinabi ni Brad Jared na kapwa mo debater ng Katoliko? Objection moderator, hindi ako sasagot dyan sa tanong na yan kasi hindi ko alam yung nangyaring debate sa kanilang dalawa. Okay, okay. Pakiiba ng question, bro. Yun yung ano, kung walang sagot, walang categorical, walang paniwagan. Next question agad. Rule number 3. Okay. Tanong ko, yung mga santo nyo, katulad ni San Pablo, Saint Peter, sabi ko kanina santo-santuhan yan. So hindi ka sumasang-ayon. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, totoong santo ba yan? Yes or no? Yes bro, totoo namang santo si San Pedro. Actually, kasama siya ni Kristo sa kanilang paglalakbay. Si Pablo din, totoong santo yun. Oh. Objection, Mr. Moderator. Okay, pause the time. Anong objection, bro? Ang tanong ko sa kanila, hindi yung totoong San Pedro at totoong San Pablo. Ang tanong ko yung rebulto. Counter objection. Sabi niya, Teka lang, yes, teka lang, pero bro, ang Jando. pinapaliwanag Patapusin yung mo natin totoong santo counter. at totoong... Okay, pakiulit yung objection mo, bro. Okay, Sige. ang objection ko kanina, ang tanong ko sa kanya kanina, yung bang mga rebulto, yung mga santo-santuan, sang-ayon ka ba na totoong santo ito? Ang sabi niya, yes. Pero ang kanilang ipaniliwanag niya, yung mga totoong santo na guess ko. nabuhay. Pero ang tanong ko sa kanya, yung santo-santuan eh. Okay, okay. Counter objection, bro. Ang counter ko, dyan. moderator, naka-headset ako eh. Maliwanag na yung ba si na Pedro, si Pablo? Mga santo ba yun? Sabi ko, yes, mga santo. Kasama nga eh. Okay. So, Naka-headset ako eh. miscommunicate. Okay. So, paki-rephrase, Pastor. Tapos sasagutin ni Bro Jando, may 20 seconds. Paki-refresh yung tanong, Pastor, tapos continuous tayo, sasagutin niya para maulit natin yung tanong. Paki-refresh yung pakiulit yung tanong. I-rephrase ko na lang yung tanong ko. Yun bang rebulto ng mga santo? Tunay na santo ba yun? O hindi totoong santo? Yes or no, categorical? Ulitin ko yung sagot ko kanina. The same lang, binago lang. Undistributed middle fallacy yan, bro. Okay. Next question. Next question, bro, kasi walang sagot doon. Pagka gano'n, walang paliwanagan yun. Next question, bro. Okay. Ano ang kasalungat ng salitang tunay na Diyos? Ang kasalungat ng salitang tunay na Diyos ay hindi tunay na Diyos. Yun ang kasalungat niya. Opposite siya. Tunay na Diyos, hindi tunay na Diyos. Next question. Okay. Dahil umaagree ka na ang kasalungat ng hindi tunay na Diyos, pwede bang gamitin ang salitang Diyos-Diyosan doon? Yes or no? No. Hindi porkit hindi Diyos, sasabihin mo na kaagad na Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung rebulto ni Jose Rizal, hindi naman yung tinikilalang tunay na Diyos eh. Diyos-Diyosan na ba kaagad? Yung rebulto ni Lapu-Lapu, di kinikilang tunay na Diyos mo, Diyos-Diyosan na ba kaagad? Objection. O ano ba naman to? Okay. Anong objection mo, bro? Ang tinatanong ko sa kanya, Mr. Moderator, yung kasalungat ng salitang tunay na Diyos, hindi ko naman sinama doon yung kayo Cesar, kasi si Cesar, napakalayo niya sa Diyos-Diyosan. Okay. May counter ka, Bro Jando? Yes, may counter ako. Malimang sinagot ko kanina, sinagot ko na yan. Yung follow-up, doon ako sumagot sa follow-up. Sinina, yung kaya tangon niya kanina, sinagot ko na yun kanina. Na ang salungat ng tunay na Diyos ay hindi tunay na Diyos. Yung follow-up naman niya, Diyos-Diyosan, hindi lahat. Diyos-Diyosan, rebulto ni Lapu-Lapu din naman Diyos-Diyosan yan eh. Okay. Gets ko na. Okay. So, para sa akin, nagbigay siya ng si Bro Jando ng halimbawa lang, no? So, para sa akin, valid yung sagot ni Bro Jando. Next question, bro. 2 minutes 55 seconds, Pastor. Okay, next question. Sabi mo kanina, Okay, next question. Sabi mo kanina, kapag sinabing tunay na Diyos, hindi agad Diyos-Diyosan ang kasalungat niyan. Ito ang tanong ko sa iyo. Ano ang kasalungat? Objection mo dito, wala akong ng sinabing Diyos-Diyosan? ganun. Objection mo dito, wala akong sinabing ganun.
Anong Ang objection ko ganito, binago niya eh. Ang Okay. sabi ko kanina, kapag salungat sa tunay na Diyos, Diyos-Diyosan. Pero hindi lahat ng hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan. Yung sinabi ko, ba't niya binabago? Okay, gets ko na. May counter ka, Pastor? Counter objection, Mr. Moderator. Malinaw naman yung sinagot niya kanina. Sabi ko, ano ang kasalungat ng tunay na Diyos? Sabi niya, hindi tunay na Diyos. Sabi ko naman kanina, pwede ba natin gamitin ang hindi tunay na Diyos ay Diyos-Diyosan? Sabi niya, Okay. hindi naman lahat ng tunay na Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa kanya ngayon, ano ngayon ang kasalungat ng salitang Diyos-Diyosan? So, okay. So, babaguhin mo na yung tanong mo kasi mayroon kang premise na ang sabi ni Bro Jando eh. So, Ito na yung tatanggalin tanong mo na. Tatanungin mo na lang. So, Bro Jando, tatanungan na lang siya. Hindi na siya magpe-premise na ang sabi mo. Okay. Ito na ang tanong ko. Tanong ka, bro. Ito na ang tanong ko. Ano ang kasalungat ng Diyos-Diyosan? Ang kasalungat ng Diyos-Diyosan ay tunay na Diyos. O, yan ang sagot ko. Yun. Next question. Dahil ang sagot mo, ang kasalungat ng Diyos-Diyosan ay tunay na Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa iyo kanina, babalikan ko lang. Si Kristo ba sa inyo tunay na Diyos? Yes, si Kristo ay tunay na Diyos. Next question. Yes or no? Yes, si Kristo nga ay tunay na Diyos. Next question. Bulto ni Kristo, tunay na Diyos? Yes or no? Objection moderator. Okay, pause the time. Fallacy of false analogy moderator. Okay. Hindi ako Okay. sasagot doon kasi si Kristo, hindi yung rebulto ni Kristo, hindi mo Okay. salungat yun. Okay na, bro. Hindi salungat yung rebulto ni Kristo sa Okay. tunay na Kristo. Ano ba naman? Okay. Counter ka ba, Pastor? O mag-next question ka? Kasi pag walang sagot dito, bro, wala nang paliwanagan eh. Pastor? Sige, Next question lang. next question ako. 2 minutes Next question ako. 7 seconds. So ngayon, ano ngayon sa inyo ang rebulto ni Kristo maliban siya sa ay representation lang? Ano ngayon ang silbi ng rebulto na si Kristo kung siya ay simpleng representation lamang? Representation lang, yun lang. Wala namang ibang kahulugan yun. Representation lang yun. Wala namang ibang kahulugan. Oh, next question. Next question, Okay, bro. walang kahulugan. So kung ang rebulto nyo ay walang ibang kahulugan, so ang ibig sabihin, baliwala lang sa'yo yung rebulto na yan kung wala siyang ibang kahulugan. Halimbawa, nakakita ka ng tao na pinugutan ng ulo yan, okay lang sa'yo. Ay, hindi okay Yes or sa no? akin. Kasi meron kaming veneration dyan. Yung veneration, yun yung paggalang sa mga sagradong bagay. Gaya ng ginagawa nyo sa Biblia. Yung paggalang nyo sa Biblia, hindi nyo tinatapakan, veneration din yan. Yung ginagawa nyo sa rebulto, yun yung ginagawa nyo sa Biblia. Biblia ba? Tinatapakan nyo bang Biblia? Pinupunit nyo bang Biblia? Di ba? Hindi. Kasi ginagalang Next nyo, question, the same bro. din kami doon. Next question. Next question. Okay, next question. Di ba ang turo nyo sa pagka-Diyos ni Kristo, hypostatic union? Yes or no? Yes, hypostatic union. Next question. Okay, next question. Ngayon, ano ang meaning ng hypostatic union? Di ba hindi pwedeng paghiwalayan? Yes or no? Yes, hindi pwede paghiwalayin ang kanyang pagka-Diyos at kanyang pagkatao. Yun ang aming katuruan. Next question. Okay, so yung rebulto ni Kristo, na si Kristo kahit i-deny mo si Kristo yan. Ngayon, nandyan ba yung hypostatic union? Nandyan o wala? Wala dyan ng hypostatic union. Kasi wala naman dyan yung pagka-Diyos, wala rin dyan yung pagkatao. Kaya wala dyan ng hypostatic union. Next question. Last question. Next, kung wala dyan ang pagkatao, ano ngayon ang itsura ng inukit na larawan? Tao o hindi tao? Yes, ang itsura ng inukit na larawan, the same sa itsura ng taong Kristo. Okay. Time na. Alright. Maraming salamat. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog
nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.